Binaboy mo ang proseso, nung pilit mo akong dinadawit na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski di mo naiintindihan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung Risatanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo. Hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law. No? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. Hoy, at saka COS ha, taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku mga Risatanas antivirus. Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga santo santita? Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang budli. Diba? Kakagalit. Ano pangalan to? Alias Rene. O ano ngayon? Nasak ba kayo? At kung si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yon, legal. Ano naman pakialam mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kong ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampak kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din ha. Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din nitong si Ontivirus ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha nyo ang suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo. Ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Naglao na parang bula, no? So, ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya, inaamin niya hindi siya perpekto, meron siyang mga kahinaan, ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay
na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis, pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Diyos por santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po ang aking panawagan. Huwag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong Ontivirus neto dahil ang Riza Tanas Ontivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony, alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal, di ba? Isa yan sa kautusan, do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. O, di ba? Ay, ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung Ontivirus na yan. Ang Risa Tanas, Ontivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski di mo naiintindihan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung Ontivirus na yan, yung Risa Tanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law. No? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. Hoy, at saka COS taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku, mangalabot ka. Si Ontivirus, hindi madidisbar. Ikaw, pwede ka madisbar dyan. Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Risa Tanas Ontivirus. Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga santo-santita? Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang budli. Diba? Kakagalit, dapat lang talaga magalit tayo. Anyway, masyadong mataas ang panghadat ko. Kaya titigil na ako ngayon. Medyo maikli tayo. Pero sapat na po na nawakwakan ko ang Risa Tanas Ontivirus. Kadiri ka talaga.